Mahiya ka naman, Senator Bato de la Rosa. Yan ang panawagan ng mga concerned netizen, ilang mga political analysts ni dating USEC ng Finance, si USEC Secretary Shelo Magno, na sinasabing dapat wag nang bigyan ng sahod o tanggalin na ang sinasahod ni Senator Bato de la Rosa bilang senador ng ating mahal na inang bayan. Sa gitna ng kagulungan, sa gitnang silangan, ito namang si Bato de la Rosa ayahay lang sa buhay. Ilang buwan na hindi pumapasok at umati ng sesyon sa Senado, pero tumatanggap pa rin ang buwan ng sahod. Samantalang ordinaryong Juan Pasang Cruz ay hindi na alam kung saan kukunin ang kanilang ilalapag sa kanilang hapagkainan. Sa walang humpay nagpagtaas ng presyo ng crudo gasolina, sa pagdaigdigang merkado, lalo na ngayon sa giyera ng Iran laban sa Israel at Amerika. Pumalo na sa 95 ang litro ng crudo at almost 80 pesos ang litro ng gasolina. Saan kaya tayo pupulutin ito pag hindi pa humupa ang kaguluhan sa gitnang silangan? Etong si Bato de la Rosa talagang ayahay lang sa buhay, nagpapasarap lang. Hindi pa naman siya hinuhuli o sinasabing, wala pa naman ang sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court. Etong si Bato de la Rosa masyadong sinasabing pasarap sa buhay sa pagtatago. Ngunit ang laki ng kanyang sinesweldo ay hindi man lang sumilip o pumunta sa sesyon ng Senado para magtrabaho. Ganitong sitwasyon talagang dapat matuto na tayo sa susunod na eleksyon, lalo na kung tatakbo itong si Bato de la Rosa bilang senador ng ating mahal na inang bayan, ay huwag na natin siyang iboto. Grabe, talagang ang kapal ng mukha ng tao na ito na sumesweldo, pinasesweldo sa pamamagitan ng wish ng taong bayan ay walang pakialam sa sinasabing ginagawa niya. At talagang nananawagan nga ang mga netizen, kasama na rito si USEC Shelo Magno, na mahiya ka naman. Pero tingin ko hindi mahihiya to si Bato de la Rosa. Ang kapal ng mukha nito sana naman talaga ang kanyang sahod hindi na niya dapat kunit, pamahagi na lang sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng sinasabing kaguluhan sa gitnang silangan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro at magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.